kumuha ng hugot, ng halimbawa, na pwede talagang gamitin si Inday Sara. Dito mo, 2022, nangampanya-kampanya kay Inday Sara. Okay. Ngayon, si Inday Sara naman ang well, hindi naman kasi bago to, Palangga. Hindi naman bago na si Inday Sara naman ang tinitira. Alam naman natin na hindi titigilan talaga to si Inday Sara. Tanga na lang talaga ang maniniwala or bangag or saradong utak na ang isang nakakulong, nakatulad nung Ramil Madriaga, nakakulong sa kidnap for ransom o kidnapping for ransom dahil nangidnap na sila eh. So nangyari ang kidnapan, nag-ransom sila sa Filipino Chinese, which is yung tinakel ni, yung binilive o binlag ni Sports Harry Roque na kliyente o nire-representa ni Spokes Harry Roque yung biniktima ni Ramil Madriaga. Okay? Yung mga naging biktima, yung mga pamilya, okay, na mga naging biktima niya. Sinabi nga ni Spokes Harry na sino na naman kayang piskalya o fiskal ang pumasok sa kulungan para pagpermahin ng mga peking kaputahang testimonya nitong Ramil Madriaga, mga kababayan. So, mga Palangga, sinearch pa natin kung ano yung ano niya, yung kanyang mga naging kaso in the past. Okay? May lumabas dito na the same Ramil Madriaga in 1996, meron na pala siyang kasong kidnapping for ransom noong March 25, 1996. Alright? Sinampahan siya ng kasong kidnapping for ransom doon sa pagdukot sa isang negosyanteng si Vicente Uy. Dito sa Supreme Court e-library, mga kababayan, may record siya. Ayan, 1996, nangidnap na ang gago. Alright? Ano sabi dito? Ang desisyon, People of the Philippines, Apeli versus James Patanoy Mercaida, Ramil Madriaga, Lagunoy, and Rosendo Madriaga, Ibanaag, appellants. Okay? Ito ang desisyon. Well, huwag na nga tayo basahin yung desisyon. But anyway, may record siya talaga since 1996 ng pangingidnap. Okay? Then ngayon, mga kababayan, right? May record siya ng pangingidnap, itong taong ito na nagsinasabi na si Inday Sara daw ay tumanggap ng pogo o drug money doon sa kanyang campaign in 2022. Although, sinasabi dito sa record na napawalang sala sa Supreme Court, okay, noong March 14 to 2003, alright? But, again, noong 2023, inaresto uli siya, okay, ng PNP Anti-Kidnapping Group, itong Ramil, the same person, okay, dito sa Cainta Rizal, bilang isang panibago na namang leader o namuno sa kidnap for ransom syndicate. At itinuring pa siyang top 5 most wanted. Alright? Ngayon, mga kababayan, sa kasalukuyan, ang sabi dito ay nagkaroon ng action, nabanggitin ni Spokes Harry sa kanyang vlog na nag-conduct ng raid ang mga pulis sa isang farm sa Laguna na konektado dito sa Madriaga na ito. And now, ngayong December, a few days ago, 'di ba, ay binulabog niya ang mga daga sa loob ng kulungan. Okay? Binulabog niya sa kasinungalingan at natuwa naman ang mga bangag na tunay na nakinabang sa Pogo money. Alright? Na sinasabi niya sa kanyang affidavit na hindi natin alam kung sinong fiskal ang pumasok doon sa loob ng kulungan para makipagsabuatan sa kanya. Sabi nga ni Spokes, baka ito ay parang possible na ito ay maging bargaining agreement na idiin mo si Sara Duterte, papawalang sala ka namin sa iyong kasong kidnapping. Di ba? So, paano mo papaniwalaan yung taong ito na nangidnap na? Isang beses, dalawang beses. Mga kababayan, dito nung natin makikita na talagang itong Bangag Jr., Tambaluslos at Lisa Tanas ay julul na. Meaning, gusto nilang, sabi ko nga, i-deflect, gusto nilang ilipat o ilihis ang issue ng kinasasangkutan nila si Sandro Marcos, lahat ng mga yawa na yan, mga palangga, at si Sara ang malagay dito sa kanilang mga kasinungalingan na tumanggap ng
suhol or pogo money. Okay? Sabi ko nga hindi na ito bago. Dahil nung 2023, nung binlog natin, November, yung O-Plan, Eliminate the Enemies, sinabi ko na to sa iyo na hindi nila titigilan si Inday Sara. And now, they're preparing for impeachment sa next year. Then, yung kakasuhan sa ombudsman, lahat na lang, lahat na lang ng pwedeng panggulo nila sa sa ating vice presidente ay talagang mga kababayan ay talagang kanilang hindi nila titigilan ito. Okay? Ngayon, yes. What else? Now, syempre hindi tayo naniniwala dyan dahil nasa bilangguan yon. Walang credibility yung taong yan. At buti sana kung ang kaso niyan is mild lang o civil case lang. Ang kaso niya kriminal na kidnap. According to Spokesari, may namatay pa na 3 doon, allegedly 2 kidnappers and 1 police. Ang namatay during the operation nung siya ay hinuli ito. Nung ni-raid ang bahay niya, itong taong ito. Tapos ngayon, mga kababayan, bago ko ilabas yung pictures or yung Pogo, nakita nyo na yun, Pogo pictures, nakasama si Bangag, si Lisa Tanas, kaya talagang dapat na mag-ingat si Inday Sara. Okay? Mag-ingat talaga, lalo na dito ngayon, ipasok na natin yung mga alpot. 'Di ba? Ang portrayal nitong nitong taong ito, itong si Madriaga, ay close kay Inday Sara. Nagpicture, 'di ba? Nagrun ng campaign, ng mga movement, chuchu para kay Inday Sara, 'di ba? May movement itong taong ito. Ganun ang mga sindikato. Ganun ang mga mafia. Na kapag meron silang gustong gawin, yes, this is the version. Susan, pag meron silang gawin, didikit sila, let's say kay Pangulo Duterte, kay Inday Sara, magpa-picture, gagamitin nilang optics o black propaganda. Kaya mag-ingat si Inday Sara, eto ngayon ang ginagawa ng mga alpot. Okay? Ngayon, mga kababayan, ang dami picture ng mga alpot, di ba? Di ba kayo, naniwala kayo kaagad. Ginamitan kayo ng optics ng picture, pinapirma si Sara. Sabi ko sa iyo, kahit kidnapper, magpapapicture kay Sara, di ba? Buti sana kung kabisado ni Sara lahat yan alpot, lahat yan kidnapper. Kapag nasa crowd yan, pag may nagpa-picture yan, kahit mamamatay tao, nagpa-picture kay Sara, hindi naman siya pwedeng kung hindi natin alam na manggugurgur pa lang, ay teka, ayaw ko magpa-picture sa'yo, mamamatay tao ka. Hindi gagawin ni Sara yan. Tulad dito, kinampanya. Dito kayo kumuha ng hugot, ng halimbawa, na pwede talagang gamitin si Inday Sara. Mo 2022, nangampanya-kampanya kay Inday Sara.